Nasa kustudiya pa rin hanggang ngayon ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Legazpi ang 16 na crew na lulan ng Vietnamese vessel na kargado ng pinaghihinalaang smuggled rice. Kinumpirma ni Captain Felipe Macababad, ang commander ng PCG District Bicol, na hinihintay pa nila kung anong magiging direktiba ng Bureau of Customs kahit paanya authentic naman ang mga papeles na ibinigay ng mga ito. Kaugnay nito, isang pagdinig ang gagawin sa Senado na itinakda ngayong linggo. Sa ngayon, aabot na sa 3 linggo na rin na nananatili ang Vietnamese vessel sa Legazpi Port mula noong Sabat ito, noong nakaraang September 2. Samantala, para naman sa Panahon TV Express, nagbabalik si April Enerio. April? Audrey, unti-unti nang hihina ang southwest monsoon o hanging habagat sa mga susunod na linggo. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Nicos Peñaranda, base sa weather patterns ay mga 1st to 2nd week ng Oktubre ang transition ng southwesterly winds to northeasterly winds o hanging amihan. Sa oras na umiral na itong hanging amihan ay makakaranas na tayo ng pagbaba ng antas ng temperatura dahil dala nito ang malalamig na hangin mula sa norte. Ito ang dahilan kaya tayo nakakaranas ng malamig na panahon tuwing bare months. Samantala, umiiral pa rin ang hanging habagat na patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Kaya't sa lagay ng panahon natin ngayong Martes, makakaranas ng occasional light to moderate rains ang Central at Southern Luzon at Visayas. Habang natitirang bahagi naman ng bansa ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan at pakidlat-pagulog, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dito naman sa Metro Manila, makakaranas tayo ng fair weather. Halos buong araw magpapakita ang sikat ng araw maliban na lamang sa mga pag-ulan at thunderstorms na kadalasan sa hapon o gabi. In fact, kanina nga 9:40 AM ay nilabas ng Pag-asa ang kanilang thunderstorm watch at ayon dito ay may posibilidad ang formasyon ng thunderstorm sa Kamaynilaan sa loob ng 12 oras. Patuloy naman tayo nakaantabay sa magiging possible development sa ating panahon. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Magbabalik ang Panahon TV Express pagkatapos ng isang paalala. Sa balitang abroad, simula ngayong araw, suspendido na muna ang car power production ng malalaking Japanese firm sa bansang China. Ito'y sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Maliban dito, nagbanta rin ang Japanese apparel retailer na Uniqlo na dadagdagan pa nila ang mga isasarang outlets sa China. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng banta ng mas malawak na anti-Japan protest kasabay ng anibersaryo ng 1931 occupation ng bansang Hapon sa mainland China. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos ituloy ng Japan ang pagbili ng pinag-agawang isla sa East China Sea. Nitong weekend, sinugod ng mga demonstrador ang mga kumpanya, eskwelahan at restaurant ng mga Hapon sa China. Sa kalatas ng kumpanyang Toyota Motor Corporation at Honda Motor Company, nagdulot umano ng malaking pinsala ang ginawang panununog ng mga rallyista sa kanilang planta sa Eastern Port City ng Qingdao, China.